Alamin niyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema o di kaya ay nagkukunwaring walang problema. Sa bahay ni Don Santiago, nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda, ay makikita sina Padre Damaso, Padre Sibayla, Ginoong Laruja at si Teniente Guevara. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Kung taon na kong nagtiis at nagsilbi sa pagtidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura paroko. Ngunit nang ako'y umalis ay ilang matanda lamang ang humatid sa akin, mga walang utang na loob. Magdandahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama ka, Reverendia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayo mag-alala. Matagal nang hindi itinuring ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganong mga walang galang na tao. Sigurado naman hindi naman nagsisadlap na nangyari sa inyo ang saan. Nako, sigurado akong nagsasayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin, kundi tinola lamang sa mga handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, ikalulong kong kakilala sa inyo, anak ng silang kaibigan, si Don Rafael, kayo. Sino kaya ang bisitang kasama niya doon sa Tiago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra, galing sa Europa, sinilukot siya sa kanyang paglalakbay. Iyo, Kinalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang pura ng San Diego. Kinagagala ko kitang makita mo ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkamali ako. Patawad ho. Hindi ka nagkamali, Iho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. kung gayon ay ikaw pala ang nasirang anak ni Don Rafael Ibarra. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimot kong makasama ang iyong ama at masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang sariling anak ay walang kaalam-alam. Pamanhin mga Ginoo, marapati ninyong gayahin ko ang tradisyon sa Almanya na pagpapakilala ng bisita kung wala silang kakilala. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagalak ka namin makilala. Jesus Tumayba. Ikinagagalak din kita makilala. Jesus Tumayba. Maraming salamat mga Ginoo. Paumanhin mga Ginoo, maiwan ko muna kayo. Magandang hapon mga binibini. Kamusta kayo? Magandang hapon din, Ginoo. Kahit na maganda ang mga taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng kababaihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin ang iyong sinuran mula sa ibang bansa. Natigilan uli ang lahat nang may ipinahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panauhin, halina pumunta tayo sa bag. Handa na ang hapunan. Magandang hapon. Masayang nagsipuntahan sa hapag ang mga panauhin. Galit na galit si Padre Damaso habang papunta sa hapag kainan. Sinisipan niya lahat ng mga silyang nakaharang sa kanyang dinaraanan. Dahil dun, nasiko niya si Teniente. At natapakan ng Teniente ang laylayan ng damit ni Doña Victorina. Dahilan kung bakit ito nagalit. At humingi naman agad ng tawad ang Teniente. Habang ang mga panauhin ay nagsiupuan,
Ang dalawang padre ay nagsialakan ng silya. Ngunit sa huli, si Padre Sibayla ang pinaupo ni Padre Damaso. Mga binibini, ihanda ang ating mga punan para sa ating mga bisita. Binibini, nasa yung tinola, binibini? Tinula ang ipinahanda ni Kapitan Tiago gaya ng inaasahan. Nagpasahana ng ulan. Ang mas masaklap, puro uliig at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis, dinurog niya ang kanyang kinaay na tinula at padabog na binagsak ang kubyertos. Habang nasa hapagkainan, patuloy ang pagkikipag-usap ng Ibarra sa iba pang panauhin. Ilan taon ka nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, Greg? Opo, Dunya Victorina. Kahit kailan ay hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Tawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa ikasipan ay wala akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasi mabasa at mapag-aralan ng kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakalimutan ko na rin ang magaganda kong naaalala sa bansang. Kung gayon ay isa kang bulag sa hangal, Iho. Bakit ka pa nagsasayang ng pera upang pumunta sa Europa kung wala ka namang nagugustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mga mag-aaral na tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating puray. Ganyang-ganyan din ang pakikitungo sa akin nung bata pa ako at mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanyang dahil nagugunit ako ang mga panahon ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakikisalo sa pagkain ang aking ama. Hay nako, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang sa Europa, kaya't naway maintindihan nyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta po ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos Los Santos, kaya't may kailangan akong katagpuin. Paumanhin sa inyo, pero kailangan ko nang umalis. Iyo, hindi ka na ba talaga mapigilang umalis? Sana'y maghintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam mo na matagal ka na niya nang hinihintay. Paumanhin po ako, Kapitan. Ngunit mahalaga ang aking katatagan. Muchas gracias sa ako ng Kapitan. Walang naman, Ibarra. Pagnubayan ka ng Diyos sa inyong paglalakbay. Ingat ka, Iyo. Ingat ka. Nakita ninyo? Minsan ay nagiging masama ang bunga sa pagpadala ng kaninyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuri ang kanilang sarili na mas mataas pa. Nawawalan sila ng galang. Nabusog ba ang mga bisita sa handaan natin sila? Sa palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong sa dami ng handa, nabusog sila. Nakakalungkot lamang at kailangang umalis agad ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. Sa pag-uusap ng dalawa ay sumabad si Maria Clara, ang kanilang tinatanging dilag. Maiwan ko muna kayo mag-ama at may aayusin pa ako sa kusina. Tila yata may bumagabag sa iyong isipan mo. Mayroon nga ba? Walang anuman, Iya. Nagpasalamat lamang ako sa Panginoon at biniyaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko'y mas masaya sana dahil kung ang iyong ina ay hindi nawala sa akin ng maaga. Ama, huwag niyo pong balikan ang nakaraan. Mabuti pa ay natulog na po kayo. Panigurado pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos at biniyaan niya ako ng napakabait na anak na nakatulog. Habang nagmuni-muni
tumingin si Kapitan Tiago sa kanyang inuupuan, ay naisip niya ang panahong lumipas nung buhay pa ang kanyang asawa. Kinaumagahan, nakikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silya, katabi ng isang bintana. Abala sa pagbuborda, bukas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mahabaging Panginoon, tanghali na, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Sa kanyang pagkainip, ay biglang dumating si Crisostomo Ibarra at hinahanap siya. Magandang araw ho, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Magandang araw din sa iyo, iho. Ay, nandyan siya sa loob. Halika. Tuloy ka. Maiwan ko na muna kayo. Kumusta si Bara? Salamat naman, dumala ko muli sa aming tahanan. Magandang tanghali ho, Don Tiago. Nais ko sana makausap ang inyong anak. Abay, sige. Narita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto at malamang ay nag-aayos siya o nahihiya. Oh, ayan na siya. Maaari na kayo mag-usap sa kaatutuyan. Kailangan mo bang mainom, Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Maswerte ako dahil naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, hindi na ako makakakita pa ng babaeng katulad mo. Napakatanis na yung dila ko, mo. Sigurado dahil yan ay napaibig mo ang maraming kabaihan sa bansang iyong napuntahan. Sanang magandang obra ng Diyos ang aking sinisita. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling! Hindi ako makapaniwalang isasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng dilag ng Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naruroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinakainiibig. Bukas ay Todos Los Santos, kaya't kailangan kong pumunta. Naintindihan ko, Ibarra, naway mapaglakbay ka ng ligtas at intinasay. Paalam, aking minamahal. At nabayan ka naway ng may tapat. Halata sa mukha ni Maria Clara ang sobrang kalungkutan dahil muli na naman siyang iiwan ni Crisostomo Ibarra. Dahil sa Todos Los Santos nung araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. Magandang araw din sa inyo, senyorito. Alam ho ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko ho ng halamang Adelpha ang puntod at nilagyan ko ng malaking krus upang hindi ko ito makalimutan. Akala ko ho ba'y alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Pinsa po, senyorito. Alam ko naman po yun talaga eh. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit kayo nawawala. Magtanong ka dun sa sepulturero kung bakit ganun ang puntod. Mawalang galang na po. Alam mo ba niyo kung nasaan ng malaking krus? Sa puntod na iyon, may pangalang Don Rafael Ibarra. Ah, yung cross? Sa puntod na may mga bulaklak? Sinunog ko na. Ha? Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. Kung gayon ay, bakit tinukay ang bangkay ng aking ama? Saan mo ba dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga insekto. At ginawa mo naman ang sinabi niya. Hindi po, mabigat na ang bangkay at makalakas ng ulan. Kaya nilagak ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama, ay hindi napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Sa kanyang daan pa uwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salve.
Ikaw ba? Gumawa ng kalapastangan ng aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, sinasabi kasi yung ngayon pa lamang, wala akong alam sa sinasabi mo. Eh, kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Sobrang nasaktan si Ibarra sa kanyang nalaman. Dahil sa kanyang hindi mapigilang emosyon, ay tinahak na lamang niya ang daan patungo sa kanilang bahay. Samantala sa simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sakrista ng simbahan. 10 taong gulang si Basilio habang 7 taong gulang si Crispin. Oo nga pala kaka, ilan daw ang susunduhin mo ngayong buwan? 2 reals na lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya ang nila kung ginto sa simbahan. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa Sakristan Mayor at ang nakaw mong ginto ay katumbas ng 32 reals iyon at hindi sasapat ang aking sweldo sa hiningi nila. Natatakot na kasi ako. Napakasama ng kura, lalo na ang Sakristan Mayor. Napakasinungaling ng lahat. Umuwi ka lang ngayon kaka. At sabihin mo sa inang na hindi na tayo magsakristan o kaya ito nagkasakit. Panawalaan ka na. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang tinuturing nilang berdugo ng simbahan, ang Sakristan Mayor. Mga pasaway na bata, kahit kailan kayo wala kayong nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng trilyanes dahil hindi maganda ang pagkatugtog ng kampana. Ngunit buhungin ako ng gwardiya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo na ilalabas ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Kahit kailan, wala talaga kayong galang. Pati simbahan, pinagnanakawan nyo? Hindi ko naman po yung ninakaw. Wala po akong ninakaw na kahit ano. Sasagot ka pa? Ito ang kayo. Huwag mo akong pigilan! Kaka, huwag mo kong iniwan! Kaka, huwag mo kong iiwan. Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Kinaumagahan, tinanong siya ng mga Guardia Civil kung saan ang kanyang mga anak na magnanakaw. Hoy, babae! Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw na si Crispin at si Basilio? Magnanakaw? Sino? Ang aking mga anak? Pagdating ni Sisa at mga gwardiya sa bayan, ay halos hindi matiis ni Sisa ang kahihiyan dahil sa maraming taong nakakita sa kanya na kasama ang mga gwardiya. Sobrang-sobra ang naramdamang hapis ni Sisa at masasabing unti-unti siyang nawala ng katinuan. Naroon lamang siya sa kanto ng halos 2 oras nang dumating ang alferes na nag-utos na palayain si Sisa na hinang-hina. Naglakad si Sisa hanggang dumating siya sa kanyang bahay at hinanap niya ang kanyang 2 anak. Hindi niya mahanap ang mga bata, ngunit napansin niya ang isang pelas na damit ni Basilio na may bahid ng dugo. Damit ni Basilio. May dugo. Damit ni Basilio. Anak ko. Basilio! Basilio! Anak ko! Basilio! Basilio! May hangin! Hangin? Ano ba ang mga anak ko? Crispin at Basilio? Wala! Wala! Crispin!
Bakit natin ang aking anak? Christine. Yun, ang mga anak ko. Wala. Christine. Hindi ako ba si Christine? Paumanhin babae. Sapagkat wala kaming alam sa pinagsasabi. Si Sisa ay isang matatag na babae na natiis ang lahat para sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Ngunit ang pagkawala ng sentro ng kanyang buhay, ang kanyang mga anak, ang kanyang puso at isip ay nasuko sa kawalan na naging metsya ng kanyang pagkabaliw. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Gaya ni Ibarra, nakapunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil magapareha kami ni Ibarra ng hilig. Linares, tawagin mo ang Alperes at hamunin mo sila ng sable o... Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kanyang kirida ay nilibak kami. Responsibilidad mo na ipagtanggol kami. Kung hindi, ay malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kang mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon, ano ang gusto mong mangyari, Donya? Ang pinsan ko si Linares ay hahamunin ng Alperes. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipagkasundo sa iyong anak. Nabigla si Maria Clara sa sinabi ni Doña Victorina. Nalaman na niya na ipinagkasundo siya kay Linares. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang pagkasal niya, kundi si Linares. Nakatingin si Maria Clara sa pahayagan na nagbabalitang nalunod si Ibarra. Ang isip ay nasa kawalan ng sandaling iyon. Dinatnan siya ni Padre Damaso sa ganoong kalagayan. Natakot ka lang. Hindi mo inasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksihan ang iyong kasal. May sakit ka ba, anak? Bakit ka namumutla? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo. Mahal niyo pa ba ako aking ama? Tulungan niyo po ako, Ma, para di matuloy ang aking kasal. Nung buhay pa si Bara, gusto kong lumaban, umasa at manali. Ibig kong mabuhay para marinig kahit pa paano ang tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Bakit na ba ako mabuhay at magtitiis? Hindi hamak na mas nakakahigit si Linares. Maaari akong pakasal kaniman nung buhay pa si Crisostomo. Walang sino man ang tatawag sa aking asawa. Kumbento o simbahan lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mong ito. Ibig ko lang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal niyo palay ako. Huwag niyong hayaang malungkot ako habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay katulad niya o maging madre. Isang madre. Hindi mo lang alam, anak ko, ang buhay na misteryong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan pa, pati ang kaligayahan mo. Umiling ka ng iba pa. Mahalin ang binata kahit sino man siya, wag lang ang kumbento.